Ligtas na ang lahat ng sakay ng mga barge na inanod at sumalpok sa isang tulay sa Pasig. Sa Marikina naman, muntik malagay sa alanganin ng buhay ng mga rescuer matapos tumaob ang kanilang rescue boat. Saksi, sina Mariz Umali at Maki Pulido. Rescue! Rescue! Sa kasagsagan ng bagyo kagabi, muntik mauwi rin sa trahedya ang mismong rescue mission sa Marikina. Sa lakas ng agos ng tubig sa binahang kalsada sa boundary ng Barangay Santo Niño at Malanday, tumaob ang rescue boat sa kayang 8 rescuer at 6 sa nirescue nila. Palabas na po kami doon sa Eskinita. Nahirapan po kami kasi biglang lumakas nga po yung current ng tubig. Bumangga kami sa poste. Then eventually, pumasok na yung tubig, then tumaob na kami. Kaya ang mga nirescue nila kinailangang i-rescue uli kahit peligroso na. Hinabol kagad namin nung inagos kami. Yun po yung unang kinuha namin. Inuna pa rin po namin yung safety nung ni-rescue natin. Kinilala sila at pinasalamatan ng City Hall kanina. Ilang buwan din ang ginugugol natin sa mga training para magawa nila ito. Yung interoperability ng bawat grupo ay napakahalaga. Marami naman sa mga binaha ang nagsimula ng mag-imis ng kanilang mga bahay. Sobrang hirap. Yung paghuhugas namin ng mga gamit, pagkain, paglalaba. Kailangan wala kaming tutuluyan. Sa Barangay Tumana, dinumog ang tindahan ni Omar dahil binibenta na ng 50% off ang mga nabahang grocery items. Logi pa rin po, ma'am. At least meron may something. Kahit maliit lang babalik, okay lang yan po. Buong araw ang paghakot ng City Hall sa naipong basura para iwas sakit. Marami pa ring sumisilong sa mga evacuation center na sinimulan ng bigyan ng ayuda ng DSWD. Mahalaga ang tulong mula sa national government at mga pribadong individual, lalo't kapos ang pondo ng lokal na pamahalaan. Nag-alalang marami lalo para sa mga sakay ng mga barge na ito ng isang DPWH contractor na isa-isang nagsisalpok sa F. Manalo Bridge sa Pasig kahapon. Pero nasa gitna ang 19 na sakay ng mga ito kagabi. Ang huli at pang-20 naman, ni-rescue ng Bureau of Fire Special Rescue Force ng Pasig at Quezon City bago mag-alauna ng madaling araw. Nanginginig pa ng masagipang lalaki, lalo't mahigit 8 oras siyang stranded sa barge. Dinala siya sa Mission Hospital sa Pasig. May kaba kasi yung agos ng tubig is napakalakas. Tapos yung mga barge doon sa likod, nag-uumpugan doon sa may tulay. Safe naman po lahat as far as we know. Tapos ito lang may naiwan na isa unfortunately. Pero marami pang problemang tumambad nang balikan ko ang lugar ng salpukan ng mga barge na ayon sa DPWH ay nakatali naman ang husto alinsunod sa standard operating procedure. Wala pong may gusto sa nangyari. This is an purely accident and although still under investigation. Ang nangyari kasi sobrang lakas na ng current. Narito po ako ngayon sa baba ng F. Manalo Bridge kung saan mas kitang-kita ang mga barge na sumalpok sa tulay. Ang isa, tumagilid na at talagang wasak. So sa pagtingin pa lang dito ay magkakaroon na po tayo ng ideya kung gaano kalakas ang impact ng pagtama ng mga barge na ito sa tulay na nagdulot ng pinsala sa F. Manalo Bridge. Wasak ang girder ng tulay o yung nag-hold ng bigat ng mga sasakyan dumaraan sa tulay. Marami ring critical na bitak kaya sarado muna sa mga motorista ang tulay na di tiyak kung hanggang kailan. Sa ibabaw kita rin ang mga bitak sa kalsada pati ang mga posteng nagtumbahan. We requested also na bigyan kami ng ample time to investigate yung integrity ng structure, whether we can still retrofit or totally condemn. Meron namang mga alternate routes dyan. So right now, totally closed po talaga ang Manalo Bridge. Ang pagbangga ng mga barge, inusisa ng Pangulo. We need to do there is to get an assessment as to whether or not we can use the bridge. Bukod sa tulay, may iba pang tinamaan ang mga barge. Tinamaan din po yung isa nating pumping station, isang floodgate sa may bunga, pero hindi naman po na damage at hindi na-apektuhan yung operation. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, Maki Pulido ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.